Hello mga bebe kesh, ayan, so gusto ko lang i-mark yung araw na ito kasi ngayon yung ikalimang taon ko na dito sa aking amo. So pero bago nun, gusto kong i-share yung aking karanasan sa aking nakaraan na amo. Kasi yung mga amo ko noon is napaka-stricto nila, napaka-perfectionist. Grabe, napaka-perfectionist nila. At nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi siya yung gumawa ng way na siya mismo yung nagtanggal sa akin sa place na yon, kasi balak ko talaga noon is magbigay ako ng 1 month notice. Alam niyo yung matatagalan ko naman yung trabaho, kaya lang kasi ang hindi ko matagalan doon is yung umaabot ako noon ng 12 ng hating gabi, maliligo ka pa lang ganun. Tapos magdadry ka ng hair gamit ang electric fan. So yun yung hindi ko maano doon. But bago pa man ako nakapagbigay ng 1 month notice, sila na mismo yung nag-terminate sa akin. Alam mo yung feeling na kahit expected mo na ganun yung mangyayari, pero kapag pala talaga ikaw yung nasa sitwasyon is masakit. Hindi mo pa rin maiwasan na masaktan. Lalo na noon is, alam niyo yung mga nagasto ko noon nung pagpunta ko dito is mga utang ko mga yun. So, nangutang ako ng ginamit ko papunta dito. So nung na-terminate ako, naisip ko, saan ako kukuha ng pambayad ko sa mga inutang ko. But God is really faithful and good to me. Kasi, yung last minute na pag-a-apply ko, nakita ako ng aking mga amo ngayon at sila yung pumirma sa akin. At hanggang ngayon, sila yung naging amo ko. So, gusto ko lang i-share sa mga baguhan na huwag tayong mawalan ng pag-asa na kahit yung feeling natin na wala ng yung feeling natin na nasa pinakalugmok na tayo ng sitwasyon. Pero kapag tumawag tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang gagawa ng paraan para maalis tayo sa sitwasyon na yon. Kasi nung mga time na yun, wala naman talaga akong ibang kinakapitan kundi si Lord. Yun, kay Lord lang talaga. And I am really thankful kasi na bless ako sa aking mga amo. Kaya sa mga kapwa ko OFW na nahihirapan man kayo sa inyong mga amo, is hindi pa siguro panahon or hindi pa siguro dumating yung plano ng Panginoon para sa inyo. So wait lang kayo kasi sa panahon ngayon, konting hirap lang, konting hindi mo lang nakayanan ng konti is marami na sa atin ang nade-depress, madami sa atin yung mga iba na yung pag-iisip, mas pinipili nila na kunin or ano ang tawag dun, nautangin ang kanilang buhay. I mean, mas pinipili nila na, gusto ko lang sabihin na hindi po yon ang solusyon. So, gusto ko lang sabihin sa ating mga kapwa OFW or sa mga nagbabalak pang mag-abroad na bago kayo mag-abroad, mag-decide muna kayo at dapat magbaon kayo ng madaming tibay ng loob. Ayan. Lakas at tibay ng dibdib. Yun, kasi yun talaga ang dapat nating baunin ng mga OFW kasi kapag nakatagpo tayo ng hindi magandang amo, pagtitiisan natin yan kasi kailangan no? Isipin na lang natin yung mga pagod natin sa pag-a-apply, yung mga nagastos natin, yung mga panahon na ginugol natin sa pag-a-apply, kung uuwi din lang naman tayo, di sana hindi na tayo nag-apply para tayo na lang nag-alaga sa ating mga anak, no? So, yun ang may payo ko lang sa mga baguhan natin na yan. Oo, mahirap, pero sa una lang yan. Alam mo, kabayan, kapag nakapagpadala ka na sa iyong mga pamilya at nabili mo na yung mga pangangailangan nila, lalong-lalo na kapag nakita mo yung mga anak mo na masaya, is napakasaya na. No? Alam mo yung
picture lang ng mga anak natin galing Pinas is masaya na tayo. Yun na yung kaligayahan nating mga OFW eh. Yun na yung lakas natin. So, kung nahihirapan man tayo sa ating mga trabaho or kung anumang sitwasyon meron tayo ngayon, kumapit lang tayo sa Panginoon, no? Sa Kanya lang tayo kakapit at alam ko na gagawa siya ng paraan para mapagaan yung ating mga pakiramdam, no? Lahat ng pasakit natin sa Kanya lang natin idulog at alam ko na tutulungan tayo ng ating Panginoon. Sa mga nade-depress, alam ko na hindi madali na sa mga nade-depress, alam ko na hindi madaling mga pinagdadaanan nyo, pero kumapit lang tayo sa ating Panginoon dahil siya lang ang nakakaalam kung ano ang dapat at kung kailan at kung hanggang kailan niya tayo ilalagay sa mga sitwasyon na ganito, yan. So ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa 5 years na pagtatrabaho ko dito sa aking amo is siya yung gabay ko sa lahat ng aking desisyon. Ayan, so yun lang ang konting may share ko sa aking 5 years kasi actually hindi ko to expected na gagawa ako ng ganitong video. Ngayon ko lang naisip na maggawa, so tapos kung mag-dry ng hair, so naisipan ko lang na gumawa ng video and ang dami ko ng take, so siguro final na to kahit ano. Siguro next time kapag sa next year paghanda-handaan natin ng konti, no? Kasi ngayon parang abrupt lang kasi anong oras na at matutulog na tayo. Yan. So sana share ko, konting share lang. At kung may mga gusto din kayong i-share, ganyan, pwede nyo ding i-comment at babasahin natin sa ating susunod na mga videos. Yan po. So maraming salamat sa panonood. Yun lang po. Thank you sa inyong panonood.